Yo, what's up sa inyo? Another day, another session tayo. For today's video, wala man na tayong video sa gym. Pero gagawa lang tayo ng meal prep natin ngayon. So yan, kung makikita nyo, finished product na yan. So tinitikman na rin natin yan. So ayan na, tara na, let's go. Umpisahan na natin to. So bali ang gagamitin nga pala natin ngayon na ito ang walang kamatayang chicken breast. So ang ating source of protein. So ito yung pinakababisa to sa lahat. Lalo na kung medyo nagtitipid ka at medyo budget meal lang yung kailangan mo, yung pera mo. So ito pinaka the best talaga tong chicken breast na ito. Siyempre unang-una sa lahat, first siyempre tatanggalin muna natin yung pinaka balat niyan kasi hindi natin kinakain yan. Lalo na pagka naka-diet tayo, medyo bad para sa ating katawan yan kasi medyo mataas ang cholesterol at syempre medyo mataas sa calories yung balat niyan. So tatanggalin natin lahat yan and then i-debone lang din natin yan. So bali dyan nga yan, dinedebone ko na yan, tinatanggal ko ng dahan-dahan yung buto niyan. So medyo maliit lang naman yung buto ng chicken breast na yan, napakadali lang tanggalin yan basta medyo matalas lang yung kutsilyo nyo. At syempre ang gagamitin yung kutsilyo lang dyan ay yung napakaliit lang din na kutsilyo para mas madali nating makuha yung buto. Kasi tinitimbang natin yan, kailangan nating timbangin yan. Siyempre, kailangan natin tanggalin yung buto. Kailangan natin i-debone yan. And ayun, kung makikita nyo naman, so ayan, napakabilis lang natin tanggal yung buto yan. Ganyan lang gagawin natin dyan. Siyempre, dahan-dahan ninyo pa rin. At siyempre, after nga natin ma-debone, so ayan, ihiwain lang natin yan sa maliliit na part. So gagawin lang nating hiwa dyan ay puro pa cubes lang. Para naman hindi nakakaumay kasi alam nyo naman ng chicken breast nakakaumay yan pag malalaki hiwa niyan. So paulit-ulit lang natin gagawin yung mga ganyang hiwa na yan. So nahiwa na natin pahaba yan. Ihiwain pa natin yan into cubes kagaya niyang gagawin ko na yan. So ayan, ihiwain lang natin yan into cubes hanggang sa pinaka maliliit lang. So pero depende pa rin sa inyo kung gaano kalalaki yung hiwa na gusto nyo. Ako kasi ganyan lang kalalaki yung gusto ko kasi nga pagka sobrang lalaki yung hiwa nung chicken breast, nauumay na ako. So nakakaumay para sa akin. Lalo na ang pagkain ko ay puro matatabang, hindi siya ganong kalasa. So as in konting pampalasa lang talaga, konting asukal lang talaga yung lalagay natin dyan. So kaya kailangan maliliit para hindi nakakaumay kainin yung chicken breast. And after nga natin mahiwa, so ayan na yung finished product ng mga nahiwa natin na chicken breast. So lalagyan na natin mga pampalasa yan. Itong oyster sauce from Culina, galing ng Dali, lalagyan natin yan. So isang piraso lang yan para medyo manamis-namis. Hindi na natin kailangan maglagay ng masyadong maraming asukal at saka medyo mababa lang din ang calories niyan. And then next naman natin dyan itong Ajinomoto Betsin. So para lang may konting linamlam lang yan ng kaunti, medyo umangat-angat lang ng kaunti yung lasa niyan. And then syempre hindi mawawala itong paminta. So pinong-pinong paminta yung lalagay natin dyan para medyo mas may konting sipa ng anghang. So para mas maganda, mas masarap, medyo malasa. And syempre ito, para mas may sipa talaga ng anghang, lalagyan pa natin ng chili flakes. So masado kang matapang, so ayan, tirahin natin yan. Konting-konti lang naman yan, hindi naman ganun karami. Pero depende pa rin sa'yo kung gaano ka anghang yung gusto mo niyan. And then after nga yan, syempre lalagyan din natin yan ng konting-konting suka lang. So tansya meter lang ang gagawin natin dyan. So tansya-tansya na lang yan. And then after nyan, lalagyan naman natin nitong Aling Lorenz patis para may konting alat lang. So ito yung gagamitin natin na medyo pampaalat lang dyan sa dish natin na yan. So mamarinate kasi natin yan. So kaya lalagyan natin yan para medyo may konting lasa ng alat. And then ayan, kung makikita nyo, nilagay natin timbangin kasi kailangan natin timbangin yung asukal na ilalagay natin dyan. So hindi pwedeng tansya-tansya lang. Dahil ang asukal ay medyo magpapataas ito ng calories ng pagkain natin. So around 10 grams or 12 grams lang dapat yan. So hindi na dapat lalagpas ng mas mataas pa. So ayan, ang ginawa ko dyan ay 12 grams lang talaga yung nilagay ko dyan para hindi ganun ka taas yung calories din yan. At syempre kasi ang iniwasan kasi natin dito yung sugar spike na tinatawag. At yun na nga, so lalagyan din natin yan ng 2 pirasong kalamansi para medyo matanggal yung langsa ng manok natin dyan. So yun ay magtatanggal ng langsa niyan, yung kalamansi na ilalagay natin dyan. Pipigaan lang natin yan kahit mga 2 piraso lang, okay na yan, talo-talo na yung goods na yan. At syempre after natin malagay ng kalamansi yan, ayun ang gagawin natin dyan. Lalamutakin na natin yan ng sarap-sarap. Pero syempre, dapat ang kamay natin, dapat may konting alat pa rin. Nagaling pa rin sa itlog mo yan. De, joke lang yan. Di pwede, syempre, medyo marumi naman. Grabe naman kayo dyan. Syempre, kailangan malinis yung kamay natin dyan. Paglalamutakin natin yan, kahit na tayo lang kakain niya, pakita na natin na medyo malinis tayo sa katawan. So, syempre, kung kumamot ka sa itlog, maglinis ka muna ng kamay mo, maghugas ka muna ng kamay mo bago mo lamutakin yan. So, lamutakin lang natin yan and then, syempre, isa-set aside kasi natin yan. Tatabi natin yan, mamarinate lang natin yan ng
for more than 1 to 2 hours siguro pwede na yon, pwede na natin lutuin pero syempre depende pa rin sa'yo kung gusto mong i-marinate ito ng magdamag, mas okay, much better kung i-marinate mo ito ng magdamag para mas manuot yung lasa ng mga ingredients or mga pampalasa na pinaglalagay natin kanina dyan. At syempre mga guys, kagaya nga sinabi ko kanina, ang gagawin natin dyan, isi-set aside lang muna natin yung i-marinate natin yan, ilalagay muna natin dyan sa ref. Syempre yun nga, isi-set aside lang muna natin yan dyan at iwan lang natin yan ng mga 1 to 2 hours. At yun na nga, ganun lang kabilis. So ayan, kukunin natin yan kasi nga na-marinate na natin yan ng 2 hours. At syempre yan ay itsura niyan pagka na-marinate na natin yan. So may lalagay pa tayo dyan.